Sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Magsugo ka ng mga lalaki na makakapanitig sa lupain ng Kanaan na aking ibibigay sa mga anak ni Israel. Isang lalaki sa bawat isa sa mga lipi ng kanilang mga magulang ay susuguin niyo na bawat isa ay prinsipe sa kanila. At sinugo sila ni Moises mula sa ilang ng paranayon sa utos ng Panginoon. Silang lahat ay mga lalaking pangulo sa mga anak ni Israel. At ito ang kanilang mga pangalan. Sa lipi ni Ruben ay si Samua na anak ni Zakor. Sa lipi ni Simeon ay si Safat na anak ni Huri. Sa lipi ni Juda ay si Caleb na anak ni Jephone. Sa lipi ni Isakar ay si Igal na anak ni Jose. Sa lipi ni Ephraim ay si Osis na anak ni Non. Sa lipi ni Benjamin ay si Palti na anak ni Rafu. Sa lipi ni Zabulon ay si Gadiel na anak ni Sodi. Sa lipi ni Jose, sa makatuwid bagay sa lipi ni Manases, ay si Gadi na anak ni Susi. Sa lipi ni Dan ay si Amiel na anak ni Gemoli. Sa lipi ni Aser ay si Sethur na anak ni Michael. Sa lipi ni Naphtali ay si Nahabi na anak ni Vapsi. Sa lipi ni Gad ay si Joel na anak ni Machi. Ito ang mga pangalan ng mga lalaki na sinugo ni Moises upang tiktikan ng lupain. At tinawag ni Moises na Joshua ang anak ni Nun na si Oseas. At sinugo sila ni Moises upang tiktikan ang lupain ng Kanaan. At sinabi sa kanila, Sumampa kayo rito sa dahong timugan at umakyat kayo sa mga bundok. At tinan niyo ang lupain kung ano, at ang bayan na tumatahan doon, kung sila'y malakas o mahina, kung sila'y kaunti o marami. At kung ano ang lupain na kanilang tinatahanan, kung mabuti o masama, at kung ano ang mga bayan na kanilang tinatahanan, kung sa mga kampamento o sa mga nakukutaan. At kung ano ang lupain, kung mataba o payat, kung mayroong kahoy o wala. At magpakatapang kayo, at magdala kayo rito ng bunga ng lupain. Ngayon ang panahon ay panahon ng mga unang hinog na ubas. Sila nga'y umakyat, at kanilang tiniktikan ang lupain mula sa ilang ng Zin hanggang sa Rehob, sa pagpasok sa Emath. At sila'y umakyat sa dakong timugan, at sila'y dumating sa Hebron, at si Amen, si Sesai at si Talmai, na mga anak ni Anak, ay nangaroon. Ngayon ang Hebron ay natayong 7 taon bago ang Zoan sa Egipto. At sila'y dumating sa libis ng Eskol, at sila'y pumutol doon ng isang sangang may isang kumpol na ubas, at dinala sa isang pinggan ng 2, sila'y nagdala rin ng mga granada, at mga igos. Ang dakong yaon ay tinawag na libis ng Eskol, dahil sa kumpol na kinitil ng mga anak ni Israel doon. At sila'y nagbalik pagkatiktik sa lupain, sa katapusan ng 40 araw. At sila'y nagsyaon at nagsiparoon kay Moises, at kay Aaron at sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, sa ilang ng Paran, sa Kades, at kanilang binigyang sagot sila, at ang buong kapisanan, at kanilang ipinakita sa kanila ang bunga ng lupain. At kanilang isinaysay sa kanya, at sinabi, Kami ay dumating sa lupain yaong pinapaloonan mo sa amin, at tunay na pinupukalan ng gatas at pulot, at ito ang bunga niyon. Gayon man ang bayan na tumitira sa lupain yaon ay malakas, at ang mga bayan ay nakukutaan, at napakalalaki, at saka aming nakita ang mga anak ni Anak doon. Si Amalek ay tumatahan sa lupain ng timugan, at ang Hefeo, at ang Jebuseo, at ang Amorheo ay tumatahan sa mga bundok, at ang Kananyo ay tumatahan sa tabi ng dagat, at sa mga pampang ng Jordan. at pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moises, at sinabi, Ating akyatin paminsan at ating aliyin sapagkat kaya natin lubihin. Ngunit sinabi ng mga lalaking nagsiakyat na kasama niya, Hindi tayo makaakyat laban sa bayan sapagkat sila'y malakas kaysa atin. at sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupain kanilang tiniktikan sa mga anak ni Israel, na sinasabi, Ang lupain na aming pinadoonan upang titikan ay isang lupain na kinakain ang mga tumatahan doon. At lahat ng bayan na aming nakita roon ay mga taong malalaki. At do'y aming nakita ang mga Nephilim, ang mga anak ni Anak na mula sa mga Nephilim. At kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga balang, at gayon din kami sa kanilang paningin.